Ng lahat ng member ng PBA Moto Club. Ang pinakamalapit na napauwi ako. Napauwi ka? Hindi, introduce muna si Coach Yeng as a Coach Yeng. klaseng coach siya. Favorite na coach ko to. Favorite? Ito yung number 1 ito sila ni Coach Tim, pareho yan. English-Tagalog lang, magmura English-Tagalog lang. Pwede kumuha sa akin, personal to makipag-usap. Kumbaga yung relationship nyo close kayo talaga. This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga ka-Big Boss! Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV, Sibuyanon channel, and ang Rumblumanon Vloggers. Thank you! Maituturing daw na pinakamalakas na Dahil close kami, parati ako napapagalitan. So, nung pauwi ako, ating semi-final to kalaban namin Pure Foods. Si Jimwell, parati kami nagkukulitan sa practice. So that time, Jimwell, po siyang ito. Tinukulit ako parati. So, before the game, di ba, walkthroughs lang. So, 50% lang. Medyo walkthrough yung play ng kalabang. Defense ka ng play ng kalabang. Di ko check, parati nakagento lang yan. Check. So, Jimwell, so biglang 100% din-drivean ako. Tapos tumatawa ha. Ako, tantado, huwag ka magulo. Mabayari ako ni Coach Jake, isa. Pangalawa, akala ko hindi nakatingin si Coach Jake, nakaganon pa rin. Pag-layup, Willie, didepensa ka ba o hindi? Nakatingin, tarantado, magagalit na, huwag ka na ako. Pangatlo ulit, boom, dumrive. Same play ha, kumbaga nirerun mo, first play pa lang, pick and roll po si Jimwell, 100%. Pang-apat, so biglang pumutok si Coach Jake. Willie! Shit! Talagang nagkakagan yung related, oh. Tapos nasa... Piccolo, nag-violate yung mukha. Oo, gano'n, oh. Nag-super science si Coach Jeng. Oo. Ang malapit ito, nasa ultra kami lang nagpa-practice. So may-echo yung ni Coach Jeng. Oh, shit, Willie! Get out! Get out of here! Di ko, may podcast, hindi ako si Jimwell. So yung mga coaches ngayon, lumabas ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na, hindi ako umuwi. Tayo ko sa ilalim, sa dugout ng ultra. Tapos nilang practice, lapit ka ako ng Coach Jeng. Sabi ko, Coach Jeng, hindi ko kasi wala ng coach, si Coach Jimwell, utos ka agad na ano. Puro ka kasi katarantaduhan. Di ko, si Jimwell ka ako. So yun, kahit after na magalit siya, okay pa rin kayo. So parang dadala, pag may mali ka, malalaman mo may mali ka. Pero after, hindi naman personal. So I'd rather take that kind of coach than yung cooking na coach. Yun yung kwento Coach Jeng ko. So, si Coach Yeng, highly recommendable na. Naman, tanungin mo yung mga players kung sino ang favorite coach nila, kahit sila napapagalitan, number 1 pa rin si Coach Jeng. Okay. So, kwentong Yeng Yao ng Willie Miller. Agree ba kayo? Agree? Agree. Kwento ko yun, wala kayong pakialam dun. Gumawa kayo ng kwento nyo. Okay, Kaya hindi nyo kaya mag-agree. JJ Hector Brand, Coach Hindi ka role model, Willie. Yeng Yao. Walang kwentong Yeng Yao? Walang sinabi sa'yo nung kalabang kayo? Or... Wala na. Malamang to kasi parati nakapokus sa game to. Hindi niya na masyado napapansin kasi to hype naman parati. Kahit na si Coach Jeng magaling mag-side-wire so nag-distract ng players so pinapagalitan niya. Kabilang team. Pero ito, yung attitude nila ni Mark, hindi ito nakaganon sa coach. So gano'n to, tapos sa laro ulit nagkaganon. So hype parate. Hindi na nakapansin yan. So hindi? Wala nga? Hindi na naman kasi wala, nakafocus. Pero yung style ni Coach Yeng gusto ko. Gusto mo Yung lahat na walang star sa kanya. Kahit sino mabibigyan ng playing time. Bigla ka yung wala siyang yung starting five talaga. Alam mo yun? Pag maganda practice mo, yan gagamitin. Bigla ka nang bubunutin. So everyone has to be ready at all times.
Alright. So, ang Gako, meron to, for sure. Kwentong Yang Yao ng Gako Ang Natics. sa akin lang, pasalamat kayo, hindi ako na-handle ni Coach Sheng. Bakit? Mr. Pera, dapat ako ngayon. Totoo. Gagamitin ako. Lahat ginagamit nun, di ba? Oo, di ba? O, pasalamat na lang kayo. Tsaka si Coach Sheng. Eh, di ako dapat ang star player dito. Yung mga ano lang kayo dito. Hindi dapat si Pink Chris yung star player, ikaw dapat. Oo, eh. Unahan ako ni Coach Sheng. Coach Sheng, sayang. Kung may message ka kay Coach Yang, kasi nanonood, alam mo nanonood si Coach Yang eh. Nanonood to si Coach Yang sa atin eh. Coach Sheng, may chance pa. Pero sa Pampanga na lang, huwag na sa PBA. Matanda na eh. Kaya pa. Ha? 8 is just a number. Kaya sa 6-0 Pampanga nga na tayo dito sa Canada, 6-0. Bukas, sa Sunday, 7-0 na. Ba. Lalaro si Ping, lalaro si Ping. Anong kwentong, itong marara niya. Kwentong Yang Yao. Ano yung kay Ron J yung kinikwento mo kanina? Dami namin kasi. Hindi, kay Ron J saka kay Polly nakakatawa eh. Kaya kasi naalala ko nung kay Ron J. Alam mo naman si Ron J, Kobe Bryant talaga yan eh. Kobe Bryant yan. Daming special Ron J Benape. Ron J Benape, talagang crossover yung mga pick, tapos biglang yung mga ganong klase ng ikot. So ngayon, may one time, pinasok siya, siguro mga dying seconds ng first half. Ini-spray down kami, malamig na malamig, biglang mga ganyan. Pag ganun yung, pag crossover niya, nawala yung bola. Nag-special timeout. Special timeout to, alam na mga player ng ano yan, ni Coach. Special timeout. Sabi ni Coach, pwede ba mag-break? Pwede! PA na! Puro ka dribble, nakaganyan si Coaching, pare nakaganyan. Dribble ka ng dribble! Mr. Dribble! Galit na galit siya. Siguro so, sa lahat kami, nakaganyan eh. Ang exit ng kamay mo, dribble ka ng dribble. Doon, tawa kami ng tawa. Sa akin naman, yung special moment ko kay Coaching, free throw. Ang ganda ng laro ko doon, nawala yung kumpiyansa ko talaga. Wala yung kumpiyansa ko kasi pag free throw ko, sablay, dalawa. Eh di, inano niya na ako, inarningan. Huy! Gagano. Huy! Yun na, puta, narinig ko na. Tumayo na yung balahibo ko eh. Alam mo yun, ganyan eh. Puta, pag free throw ko, kapos. Dalawang kapos. Alam ko na, sabi ko, patay ako rito sa dugout. Yun, pagdating sa dugout, nakatingin lang sa akin, tagal, siguro mga 3 minutong nakatingin sa akin. Ganyan ang style yan eh, ganyan ang style yan eh. Ganyan yung style yan eh. Gumano sa akin, tingin ang tagal, mga 3 minuto. Sabi ko, Ryan, yung free throw mo, mas magaling pa ako sa'yo. Ano? Mas magaling ako sa'yo. Pag tumira ka, ano pa siya eh. Ganito ka tumira eh. Sabi sa akin. Ang tigas na! Ang tigas ng kamay mo eh, parang manok. Coach ka lang eh. Paglaga ka ng tubig, ibabad mo yung kamay niya. Ganun. Paglaga. Yun yung kwentong Yegi ako. Pero sa buong career ko sa PBA, siguro si Coach Yeng yung yung pinakang, yung team namin ng Rainer Shine, na hinandle ni Coach Yeng, yung pinakang highlight ng career ko. Kaya salute to Coach Yeng. Gusto ko marinig yung kay Polly. Ha? Kay Polly ba? Yung kay Polly. Pero kay Polly naman. Ganda yun. Championship, kalaban namin Token Tex. Ganda ng laro namin lahat. Si Paul parang wala sa hulog maglaro, parang tinatamad. Talo kami noon, game 2. Sabi ni Coaching, Paul, simula pa lang ng game. Alam ko talo na. Talo na tayo simula pa lang, di pa naglalaro. Tatak kami, ba't kaya? Bakit kaya? Eh paglakad mo pa lang, pagpasok mo pa lang ng dagat. Si Coaching, pag tumayo yun talagang Test out yan, no? kasi nakaganyan lagi. Nakaganyan siya. Pagpasok pa lang ng dagaw, nakababa yung balikat mo. Hindi ka maglakad eh. Bakit balikat mo, talo na tayo. Ganun naman talaga posture niya eh. Hindi kasi talaga nakaganon si Coaching, naglalakad eh. Bakit ang balikat mo, talo na. Sana man lang sinabihan mo kami lahat para lang tayo masaya. Marami pa marami pang kwentong Marami na, pero iba naman ang chance. Iba naman. Sa susunod yung iba, susunod. O ikaw. Sino mo na rin ko? Si Simon ha? Oh, Cyrus. Cyrus. Ito, baby ni Yang Yao to. Lapit mo, basa, lapit mo. Okay, lapit story yan. Kinarito. Kwentong Yang Yao. Hindi, yung sa Coneta na lang, no? Pwede, isa ko neto tayo. Okay. Hindi kasi matindi eh. Yung first half pa lang,
turnover ako, 4. Apat na Apat Apat na ako, sunod-sunod. wala. Eh, ang problema, pag nung mga teammate ko pumasok, Turnover nagtuturnover din. Siguro mga 15 kami noon, first half. 15 turnovers. Galit na galit. Dating sa dugout, sabi niya, Cyrus, pag nag-turnover ka pa sa kanap, papauwiin kita. Sa akin, galit na galit, basta namumula. Sigaw pa siya, sinong leader nyo dito ako? GI nyo. Eh, pag third quarter, start ulit ako. Eh, turnover agad ako. Aray ko. Hindi naman ako pinauwi, pero sabi niya, umupo ka dun sa dulo. Ubod sa tulo. Ang bait eh. Ang problema, yung Ginebra ata kalaban namin nun. Yung pass ng Ginebra, sigaw na sigaw, Baguio, Baguio. Wala ganun ako. Okay, madadali. Coaching, ano ba, sino ba yung mga yun? Mga kamag-anak mo ba yun? Pinabayaran para ipasok. Sai, kwento mo yung ano, kasi in the beginning naman nung Baker mo, di ba? Hindi ka naman ginagamit nun, di ba? Oo. So, paano kung naging Cyrus Baguio nung ano? Yun naman Yun naman ang style kasi ni Coach, yung maganda sa kanya, walang star player kasi. Kasi parang kalahati na ako hindi nanonood. Oo. Tsaka ano, binibigyan niya talaga yung chance yung mga rookies. Parang ang sa kanya, ba't pa magpapadrop sa PBA kung hindi mo naman bibigyan ng chance? So, paano mo ano ko yun? Hindi, siyempre, nag-ano ako. Step by step, work hard. Oo, practice ako. Kasi nasabi ko sa'yo, Coach King, na ano, motivation or... Wala naman, ma-motivate ko pa sa mura lang. Isang motivation, sa mura lang sa'yo, hyper ka na kagad eh. Manhid na nga. Tsaka Manhid na tayo sa mura. Tsaka si Coach Eng, siya lang yung kilala ko sa PBA na ano, yung prangka. Walang cooking. Walang cooking. Pag nagsalita yun, yun na yun. Paprangkahin ka. Tsaka hindi na may personal. Yes. Kaya sama na laro mo ngayong game na to. Next game, first 5 ka. O magugulat ka ba? Oo. Next game, masama na naman laro mo, first 5 ka na naman. Papabawiin ka eh. Next game, masama na naman laro mo, na-trade ka na. Sigurado yan. Hindi pwedeng sunod-sunod. Hindi ka para sa kanya. Diba? Ay, nagpang. Yang ground story. Wala sinabi sa'yo, walang... Galitin mo, walang kwento. Kay Coach Shane kasi nung bagong team yun yung Burger King. Isang araw lang ako nag-practice with other Coach Shane. Pero nakagano lang siya the whole times. Tapos the next day na-trade na ako sa Ginebra. Wala na kagad. So sayang hindi ko naging coach ni Coach Shane. Pero ang huling pagkikita namin ni Coach Shane, yung rally ni Ma'am Lenny. Andun siya. So, approachable. Hindi mo kalahin na ganun siya off the court. So yung mga stories na narinig ko kay Coach Shane, kung gaano siya feisty sa loob ng court, complete opposite. Yeah, pagka sa wala. Pero na-curious lang ako dun sa kinukwento sa akin ng best friend ko si Doug, na may game yata na may prize yung ulo niya. Meron. Tama ba? So na-curious lang ako. Hindi Na? ko alam yung story nun eh. Na? May time kasi, kalaban namin Paulit, si Doug Draper, alam mo naman, boy kaldag yan eh. Diba? So ang ginawa niya, galit na galit, lahat kami pinagtitira ni Doug. Ngayon, sabi ni Coach, sino pagpadulu sa muso niya ni Doug Draper? May 100,000. Sagot ko pa. Eh di lahat ngayon, hinasa yung mga siko. Lahat. Galit na galit. So, pero hindi naman nangyari, hindi naman si Doug, pero... Ang gusto lang ni Coach Yeng naman parati is lalaban yung mga players. Tsaka gawa niya ng paraan. Oo. Eh, tinitira tayo, ano gagawin niyo? Magbibigay lang ba natin ng ganun-ganun? Oo, tumigas kayo, tumira din kayo. Hindi naman niya ibig sabihin saktan o anything. So, parang... Pero si Doug gustong-gusto niya sa Coach. Pag Yeah. may dinner daw sila, family team dinner, kahit si Coach talaga sa mga anak niya. Pero si Coach Yeng, grabe si Coach Yeng, grabe. Sa akin, may Coach Yang yung story. Speaking of Burger King, new team yun, di ba? Kumain ka na ng Burger King. Rookie year ko yun. Rookie year ko. Pasok ako, siya ang head coach sa kalaban, Burger King versus Pure Foods. Rookie year ko. Siyempre, yan, kami laping. So, laro. Alam na malandi ka eh. Napadikit ako ng konti sa bench nila. Tahimik. Tumahimik yung crowd. Sumigaw. My Robber! Tingin. Sino yun? Eh, hindi ko pa kasi masyadong kilala si Coach Shing kasi bago rookie pa lang ako. Pagtingin ko, lagay sa akin, bakla ka! Sabi sa akin gano'n.
Hindi ang ginawa ko, sabi ko sa kanya. So ngayon, tumigil na siya. Kasi parang gumanyan lang siya. Oo nga, accepted. Oo, confirm. Sabi niya, tapos na kagad. Kasi pagka lumabaw ka, Yari yun. ka. Sabi niya, bakla ka naman talaga eh. Well, bakla, may sira yung laro mo. So ang gawin mo na lang, accept. Maganda, di ba? So simula no, nung buong career ko, hindi niya na ako inasal. Kasi sa tuwing asal niya ako, correct ka doon. Yes, kung totoo. Okay, so to. KG boy, yan sa KG boy. Wala, okay. Hindi, si Pink Chris, marami to. Tsaka si Billy. Uli si Billy. Oy, kwentong yang. Kasi sinabi mo, haters coach. Sobrang ano yan. Sobrang ano. From Air 21, nalipat ako ng Pure Foods. Tapos first season ko sa Pure Foods, pumasok kami agad ng finals. Si Coach Yeng kalaban namin. Red Bull. Grabe yun yung pag-insulto niya sa akin yan. Sisigawan ka, mumurahin ka, first ka eh. Strategy nga kasi. Sabi niya yun. So, first year ko, siyempre, parang naano ba sa isip ko yung nawawala yung laro ko dahil sa pangbubuli niya sa akin. Lumalabang ka po. Oo, so talo kami noon, talo kami. The following season ulit, kami ulit nagharap. All Filipino kasi may may import yun. Nakalaban namin sila eh. Same thing. Sasabihan ka ng babalo. Sasabihan ka tisoy. Napekto ka pag sinabihan kang babalo ka. Tapos si James, si James Yak. James Yaki. James Yaki, panapiprito ka, wala, hindi naman marunong yan. Bakit ka pa naglaro ng basketball? Pagpiprito ka? Pero nung second season namin, di ba, nadala na rin ako. Hindi na ako nagre-react. The more ka nagre-react sa sabi ni Coach Yeng. Tumigil nga agad nung in-accept ko. Tapos, minsan, niluloko ko na lang. Pag na-call ko yung Red Bull dati, di ba? Na-call ko yung Red Bull, hindi tumawag yung referee. Tapos maasar si Coach Yeng. Yan, Coach Yeng, pagalitan mo yung mga referee. Hindi ka tinatawag. Hinanap ko na. Basta naging ano. Pero ano yan, si Coach Yeng kasi, kaibigan talaga yung pagsalabas. Bully lang talaga sa dahil trabaho niya yun eh. Pero pag sa labas naman, rinig-rinig ko sa Kaya, sila sama-sama talaga. Hindi niya iwan yung mga player niya. So ikaw, as a Pingris, kung may chance na maging head coach si Coach Yeng, gusto mo yun? Right? Lahat tayo, no? Gusto natin may experience yung ganyan coach. Siya yung coach. tipong coach na lahat ng player niya, binibigyan niya ng Kung nga sa'yo star player dapat ako. Kasi ako, first pick, first round, third pick ako. Hindi ako nagamit sa F21 eh. Pero siya, pag may bago siyang player, minsan first 5 ginagamit niya, basta nangikot niya. Bigyan niya ng chance may papakita o wala. Siya lang yung coach na ginagamit na ng player sa PB ha. Nagugulat ka. Tayo sa scouting report, nagugulat ako. Nagugulat tayo. Iba yung head coach. Hindi, yung head coach, yung starting five. Iba-iba lang. Yung third stringer niya, minsan, di ba? Bigla. Walang regular starting five. Wala siyang panapos na lima. Ang main laging Ang first maganda five. yung laro mo ng first quarter, second quarter. Ikaw ang tatapos nun hanggang kahit na pinakadulo ka pa or di ka kilala o ano man. Ito, Billy Mamaril. Ito, ang kwentong Yang to for sure. Yeah. Dahil lumalaban to eh. I think if I play for Coach Yeng, siguro half of my work will be done na kasi I spent half the time cursing at the referee eh. So at least hindi ko na gagawin yan. Pero eto wala pa nasasabi yung iba. Kung kaya nagawa niyo na ba to na ang kalaban niyo, team ni Coach Yeng, tapos alam niyo may nagawang mali yung player niya. So sasabihin mo, sasack out mo yung player niya, lagot ka. Yeah. Patay ka. Bumax out ka ha. Kung hindi, lagot ka. So yun ang yung reverse psychology ko yung mga player ni Coach Yeng kasi alam ko they're may konting feared na magkamali. Pero as far as Coach Yeng naman, I think he's a great coach. I played under him for a few games and
okay naman. At sabi niya nga sa akin nun, huwag ko daw kalabawin masyado yung players. What? Coaching. Kalabawin? Coaching, hindi lang kayo magsalita. Ewan ko bakit. KJ Boy. Wala ka pa? Wala kang kwentang. Hindi, meron ka sa one day. Wala kang kwentang. Ayaw magsalita, Coaching. Hindi, one day ko lang siya nakasama kasi nung sa Burger King. Masama loob sa'yo, Coaching! O, kamusta ang pagkasama nyo ng one day? Na-treat ako sa Pure Food. So, ayun. Kamusta nga yung one day nyo pagsasama? Mga naririnig pa rin. Okay naman. Yung ano, sinasabi sa ano. Ano mo, shoot mo lang dyan. So, Hindi sa laro pala, namura ako nun. Sabi ko nun. Alaman? Oh, PI. PI mo, shoot ka na shoot. may ganun. Salamat ang meron mo. So, there you go. Diroy mo, katitrade ko lang, itong LTEX, magkalabang kami ng Sky. O Sky ngayon yung ano, na Red Bull. Katitrade ko lang jump shot ako ngayon. Bantay si Sky. Kung fade away ako, apply. Ang sabi niyang ganyan, baliktad. Ang sabi niyang ganyan. Good defense, Sky. Cyrus, good defense. Wala naman shooting yan. Sabi sa'yo? Ano akin? First miss ko, boom, fade away. Lapit ako sa kanya. Sumablay lang ako. Sabi ko, kaya titira ulit ako mamaya. Kahit kalabang ko. Oo, kalabang ko. Timer lang kasi alam niya makulit ako eh. So, wala. Trade ko lang ako sa first time na magkalabang agad kami. Sige, Cyrus, sige! Mamaya mo, hindi naman shooter yan. Ito mo sino ka? Pakita mo kanina pa. Nakita mo kung sino kayo, nagpakita na. Nakita na. Si KJ Boy, nagpakita. Mga ka-amazing, abangan nyo po. Ngayon, ito yung Coach Yeng Yao na content namin dahil lahat kami fan na fan kay Coach Yeng dahil iba yung style niya sa lahat ng tama, di ba? Iba yung mga coach na na-experience namin pero si Coach Yeng, unique. Nag-iisa siya sa buong PBA na mga coaches. And syempre, minsan maganda yung uniqueness sa isang coach, di ba? Na-appreciate natin. Yeah. Diyan siya kasi Coach Bren, yun. Hindi lang siya coach as a coach sa loob ng sa court, pati outside basketball court. Coach yung Tatay pa din niya ng mga sa pamilya, sa buhay mo, negosyo. Lahat yan. Pag may mga, di ba, pag may mga coach, medyo short po ako ganito. Walang dalawang salita yan. Bibigyan ng pera. Coach, may problema ako sa... May kaso ka. Ayan, may kaso ka. Si Matias, may kaso. Ikukulong na dapat. May game kami nun eh. Kukulong. Protected niya. Protect niya yung mga players niya. Protektado ka talaga sa kanya. May makifeel mo na... Kaya ma-appreciate mo yung ganyang coach kasi pagka kailangan mo siya, andyan siya. Kaya, maglabang ka niya. At maglalaro ka talaga para sa kanya. Kaya Coach Yeng, you are? Coach Yeng. Pwede maging head coach ng PBA Moto Club yan. Ha? Okay na hindi tayo namumura eh. Okay na hindi tayo namumura. Wala pa kami head coach. May 6-0. Bili pa rin, 6-0. Hindi pa pala namin kailangan. Pag natalo na kami, saka namin nitimoto. Di pa po natatalo yung Billy Mamarel ng 6-0 pa ang ano niya, ang record. So, tapos sa mga nagtatanong ko sa next content po na ang pinali, yung ambush interview kay Miller. Grabe ka naman. Dahil full force kami dyan. Wala naman. Pinaka-importanting ambush interview ng PBA Moto Club. Loko. Alright? Tayo may question. Oo, lahat tayo may question kay Miller. Jay, Ito naman ang, kung may Yeng Yao. boss mo. Tama na. O, ikaw na. Amazing. 1, 2, 3. Gusto ng mga tao, ikaw na daw mag-handle ng YouTube na. Ano explanation ng cup mo? Yung A. Ano daw yung sabihin ng A? Amazing. Alright, so there you go. Nag-enjoy ba kayo? Pakita mo yung mga sa atin. Set natin. Palakpakan tayo, palakpakan. Brilliance Financial Solution. May dalawa po pala tayong sponsor na nandito. Uy! Apo, 2 main sponsors po, Brilliance at saka yung East Coast Garage po. East Coast Garage! Nasaan? Yun! Nalik! Hi boy! Sir, thank you po. Are you gonna join the Francis later, the basketball camp? Alright. Yeah. Don't worry. You're gonna talk French. Sample. Budjun!
Hapong! Oh! Ese? Ha? Como Saba? Manil? Tama. Bro, pinopronounce ng mga restaurants sa pinuntahan natin. One word, kada isa, dapat may paliwanag. Next content natin dapat daw may matutunan tayong fresh word na i-explain natin. Para yung mga nanonood sa atin, matuto din maging friend. Alright, so next content na, mahaba na yan. Okay na yan. Coach Yeng, you are. Okay, Coach Yeng, sabay-sabay tayo. Coach Yeng, you are amazing! Dahil close kami, parati ako na mapagalitan. So, nung pauwi ako, ating semi-final to kalaban namin Pure Foods. Si Jimwell, parati kami nagkukulitan sa practice. So that time, Jimwell, po siyang ito. Tinukulit ako parati, so before the game, di ba, walkthroughs lang. So 50% lang, medyo walkthrough yung play ng kalabang, defense ka ng play ng kalabang. Di ko check, parati nakagento lang yan. Check. So, Jimwell, tapos biglang 100% dinrivean ako. Tapos tumatawa ha. Ako, tantado, huwag ka magulo. Mabayari ako ni Coach Jeng, isa. Pangalawa, akala ko hindi nakatingin si Coach Jeng, nakaganon pa rin. Pag-layup, Willie, didepensa ka ba o hindi? Nakatingin, tarantado, magagalit na, huwag ka na ako. Pangatlo ulit, boom, dumrive. Same play ha, kung baga nirarun mo, first play pa lang, pick and roll po si Jimwell, 100%. Pang-apat, puso, biglang pumutok si Coach Jeng. Willie! Shit! Talagang nagkakagan yung lated, oh. Tapos nasa... Piccolo, nag-violate yung mukha. Oo, gano'n, oh. Nag-super science si Coach Jeng. Oo. Ang malapit ito, nasa ultra kami lang nagpa-practice. So may echo yung ni Coach Jeng. Oh, shit, Willie! Get out! Get out of here! Di ko, sa my fault ko, hindi ako si Jimwell. So yung mga coaches ngayon, lumabas ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na, hindi ako umuwi. Tayo ko sa ilalim, sa dugout ng ultra. Tapos pag tapos nilang practice, lapit ka ako ng Coach Jeng. Sabi ko, Coach Jeng, hindi ko kasalanan ko sa si Coach Jimwell, ha? Kutos ka ganun na ano. Puro ka kasi katarantaduhan. Di ko, si Jimwell ka ako. So yun, kahit after na magalit siya, okay pa rin kayo. So parang dadala pag may mali ka, malalaman mo may mali ka. Pero after, hindi na personal. So I'd rather take that kind of coach than yung cooking na coach. Yun yung kwento Coach Jeng ko. So, si Coach Yeng, highly recommendable na. Naman, tanungin mo yung mga players kung sino favorite coach nila, kahit sila napapagalitan, number 1 pa rin si Coach Jeng. Okay. So, kwentong Yeng Yao ng Willie Miller. Agree ba kayo? Agree? Agree. Kwento ko yun, wala kayong pakialam dun. Gumawa kayo ng kwento nyo. Okay, Kaya hindi nyo kaya mag-agree. JJ Hector Brand, Coach Role model, really? Yeng Yao. Walang kwentong Yeng Yao? Walang sinabi sa'yo nung kalabang kayo? Or... Wala na. Malamang to kasi parati nakapokus sa game to. Hindi niya na masyado napapansin kasi to hype naman parati. Kahit na si Coach Jeng magaling mag-sidewire so nag-distract ng players so pinapagalitan niya. Kabilang team. Pero ito, yung attitude nila ni Mark, hindi ito nakaganon sa coach. Kaganon to, tapos sa laro ulit ng gaganon. So hype parate. Hindi na nakapansin yan. So hindi? Wala ka? Hindi na kasi wala, nakafocus sa Pero yung style ni Coach Yeng gusto ko. Gusto mo yung Yung style lahat ni na walang star sa kanya. Kahit sino mabibigyan ng playing time. Bigla ka yung wala siyang yung starting five talaga. Alam mo yun. Pag maganda practice mo, yan gagamitin. Bigla ka nang bubunutin. So everyone has to be ready at all times. Alright. So, ang Gako, meron to, for sure. Kwentong Yeng Yao ng Gako Natics. Ang sa akin lang, pasalamat kayo, hindi ako na-handle ni Coach Yeng. Bakit? Startera dapat ako ngayon. Totoo. Gagamitin ako. Lahat ginagamit nun, di ba? Di ba? Pasalamat na lang ngayon. si Coach Yeng. Eh, di ako dapat ang star player dito. Yung mga ano lang kayo dito. Hindi dapat si Pingris yung star player, ikaw dapat? Oo, na-handle ako ni Coach Yeng. Coach Yeng, sayang. Kung may message ka kay Coach Yeng, kasi nanonood, alam mo nanonood si Coach Yeng eh.
Nanonood ko si Coach Yeng sa atin. Coach Yeng may chance pa. Pero sa Pampanga na lang, huwag na sa PBA. Matanda na eh. Kaya pa. Ha? 8 is just a number. Kaya sa 6-0 Pampanga nga na tayo lang. dito sa Canada, 6-0. Bukas, Sunday 7-0 na. Ba. Lalaro si Ping, lalaro si Ping. Anong kwentong, ito mga niya. Kwentong Yeng Yao. Ano yung kay Ron J yung kinikwento mo kanina? Dami namin kasi. Hindi, kay Ron J saka kay Paulie nakakatawa eh. Kaya kasi naalala ko nung kay Ron J. Alam mo naman si Ron J, Kobe Bryant talaga yan eh. Kobe Bryant yan. Daming special move dito. Ron J Benape. Ron J Benape. Crossover. Talagang crossover yung mga pick. Tapos biglang yung mga ganong klase ng ikot. So ngayon, may one time, pinasok siya. Siguro mga dying seconds ng first half. Ina-spread out kami. Malamig na malamig. Biglang mga ganyan. Pag ganun yung, pag crossover na, nawala yung bola. Nag-special timeout. Special timeout to. Alam ng mga player ng ano yan, ni Coach. Special timeout. Sabi ni Coach, pwede ba mag-break? Pwede! PA na! Puro ka dribble, nakaganyan si Coach, pare, nakaganyan. Dribble ka ng dribble! Mr. Dribble! Galit na galit siya. Siguro so, sa lahat kami, nakaganyan eh. Ang aiksi ng kamay mo, dribble ka ng dribble. Yun, tawa kami ng tawa. Sa akin naman, yung special moment ko kay Coach Yeng, free throw. Ang ganda ng laro ko doon, nawala yung kumpiyansa ko talaga. Nawala yung kumpiyansa ko kasi pag free throw ko, sablay, dalawa. Eh di, inano niya na ako, inarningan. Huy! Gagano. Huy! Yun na, puta, narinig ko na. Tumayo na yung balahibo ko eh. Alam mo yun, ganyan eh. Puta, pag free throw ko, kapos. Dalawang kapos. Alam ko na, sabi ko, patay ako rito sa dugout. Yun, pagdating sa dugout, nakatingin lang sa akin, tagal, siguro mga 3 minutong nakatingin sa akin. Ganyan ang style yan eh, ganyan ang style yan eh. Gumano sa akin, nakatingin ang tagal, mga 3 minuto. Sabi ko, Ryan, yung free throw mo, mas magaling pa ako sa'yo. Ano? Mas magaling ako sa'yo. Pag tumira ka, ano pa siya eh. Ganito ka tumira eh. Sabi sa akin. Ang tigas ng kamay mo eh, parang manok. Coach ka lang eh. Maglaga ka ng tubig, ibabad mo yung kamay niya. Ganun. Maglaga. Yun yung kwentong Yeng Yao. Pero sa buong career ko sa PBA, siguro si Coach Yeng yung yung pinakang, yung team namin ng Rain or Shine, na hinandle ni Coach Yeng, yung pinakang highlight ng career ko. Kaya salute to Coach Yeng. Gusto ko marinig yung kay Paulie. Ha? Kay Paulie ba? Yung kay Paulie. Pero kay Paulie naman. Ganda yun. Championship, kalaban namin Token Tex. Ganda ng laro namin lahat. Si Paul parang wala sa hulog maglaro, parang tinatamad. Talo kami noon, game 2. Sabi ni Coach Yeng, Paul, simula pa lang ng game. Alam ko talo na. Talo na tayo, simula pa lang, di pa naglalaro. Tatak kami, ba't kaya? Eh paglakad mo pa lang, pagpasok mo pa lang ng dagat. Si Coach Yeng, pag tumayo yun talagang test out yan, no? Kasi nakaganyan lagi. Nakaganyan siya. Pagpasok pa lang ng dagat, nakababa yung balikat mo. Hindi ka maglakad eh. Baksak balikat mo, talo na tayo. Ganun naman talaga posture niya eh. Hindi kasi talaga nakaganon si Coaching, naglalangan dito. Baksak ang balikat mo, talo na. Sana man lang sinabihan mo kami lahat para lang tayo masaya. Marami pang kwentong Marami na, pero iba naman ang chance. Sa susunod yung iba, susunod. O ikaw. Sino mo na rin ko? Si Cyrus. Oh, Cyrus. Cyrus. Ito, baby ni Yeng Yao to. Lapit mo, basa. Lapit mo. Okay, story yan. Kinarito. Kwentong Yeng Yao. Hindi, yung sa Coneta na lang, no? Pwede, isa ko neto tayo. Mukhang Hindi kasi matindi eh. Yung first half pa lang, turnover ako, 4. Apat na sunod-sunod. Eh, ang problema, pag nung mga teammate ko pumasok, Turnover din. Siguro mga 15 kami noon, first half. 15 turnovers. Galit na galit. Dating sa dugout, sabi niya, Cyrus, pag nag-turnover ka pa sa kanap, papauwiin kita. Sa akin, galit na galit, basta namumula. Sigaw pa siya, sinong leader nyo dito ako? CI nyo. Eh, pag third quarter, start ulit ako. Eh, turnover agad ako. Aray ko.
Hindi naman ako pinauwi, pero sabi niya, umupo ka dun sa dulo. Upo sa dulo. Ang bait eh. Ang problema, yung Ginebra ata kalaban namin nun. Yung fans ng Ginebra, sigaw na sigaw, Baguio, Baguio. Wala ganun ako. Okay, matadali. Ano ba, sino ba yung mga yun? Mga kamag-anak mo ba yun? Pinabayaran para ipasok eh. Sai, kwento mo yung ano, kasi in the beginning naman nung Baker mo, di ba? Hindi ka naman ginagamit nun, di ba? Oo. So, paano ko naging Cyrus Baguio nung ano? Yun naman eh. Yun naman ang style kasi ni Coach, yung maganda sa kanya, walang star player kasi. Kasi parang kalahati na ako hindi nanonood. Oo. Tsaka ano, binibigyan niya talaga yung chance yung mga rookies. Parang ang sa kanya, ba't pa magpapadrop sa PBA kung hindi mo naman bibigyan ng chance? Paano mo ano ko yun? Hindi, siyempre, nag-ano ako. Step by step, work hard. Oo, practice ako. Kasi nasabi ko sa'yo si Coach Yang na ano, motivation or... Wala naman, ma-motivate ko pa sa mura lang. Isang motivation, sa mura lang sa'yo, hyper ka na kagad eh. Manhid na nga. Tsaka Manhid na tayo sa mura. Tsaka si Coach Cheng, siya lang yung kilala ko sa PBA na ano, yung prangka. Walang cooking. Walang cooking. Pag nagsalita yun, yun na yun. Paprangkahin ka. Tsaka hindi na may personal. Yes. Kaya sama na laro mo ngayong game na to. Next game, first 5 ka. O magugulat ka ba? Oo. Next game, masama na naman laro mo, first 5 ka na naman. Papabawiin ka eh. Next game, masama na naman laro mo, tangin na trade ka na. Sigurado yan. Hindi pwedeng sunod-sunod. Hindi ka para sa kanya. Diba? Ay, nagpa. Yang yung story. Wala sinabi sa'yo, walang... Narinig mo, walang kwento. Kay Coach Shane kasi nung bagong team yun eh, yung Burger King. Isang araw lang ako nag-practice under Coach Shane. Pero nakagano lang siya the whole time. Tapos the next day na-trade na ako sa Ginebra. Wala na kagad. So sayang hindi ko naging coach ni Coach Shane. Pero ang huling pagkikita namin ni Coach Shane, yung rally ni Ma'am Lenny. Andun siya. So, approachable. Hindi mo kalahin na ganun siya off the court. So yung mga stories na narinig ko kay Coach Shane, kung gaano siya feisty sa loob ng court, complete opposite. Yeah, pagka sa wala. Pero na-curious lang ako dun sa kinukwento sa akin ng best friend ko si Doug, na may game yata na may prize sa ulo niya. Meron. Tama ba? So na-curious lang ako. Hindi ko alam yung story nun eh. May time kasi, kalaban namin favorite, si Doug Draper, alam mo naman, boy kaldag yan eh. Diba? So ang ginawa niya, galit na galit, lahat kami pinagtititira ni Doug. Ngayon, sabi ni Coach, sinong pagpadulo sa muso niya ni Doug Kramer, may 100,000 sa magkupan. Eh di lahat ngayon, hinasa yung mga siko. Lahat. Galit na galit. So, pero hindi naman nangyari, hindi naman si Doug, pero... Ang gusto lang ni Coach Yang naman parati is lalaban yung mga players. Tsaka gawa niya ng paraan. Oo. Eh, tinitira tayo, ano gagawin niyo? Magbibigay lang ba natin ng ganun-ganun? Oo, tumigas kayo, tumira din kayo. Hindi naman niya ibig sabihin saktan or anything. Parang... Pero si Doug gustong-gusto niya sa Coach. Pag Yeah. may dinner daw sila, family team dinner, kahit si Coach talaga sa mga anak niya. Pero si Coach Yang, grabe si Coach Yang, grabe. Sa akin, may Coach Yang yung story. Speaking of Burger King, new team yun, di ba? Kumain ka na ng Burger King. Rookie year ko yun. Rookie year ko. Pasok ako, siya ang head coach sa kalaban, Burger King versus Pure Foods. Rookie year ko. Siyempre, yan, kami laping. So, laro. Alam na malandi ka eh. Napadikit ako ng konti sa bench nila. Tahimik. Tumahimik yung crowd. Sumigaw. My Robber! Tingin. Sino yun? Eh, hindi ko pa kasi masyadong kilala si Coach Yang kasi bago rookie pa lang ako. Pagtingin ko, lagay sa akin. Bakla ka! Sabi sa akin gano'n. Hindi ang ginawa ko, sabi ko sa kanya. So ngayon, tumigil na siya kasi parang gumanyan lang siya. Accepted. Confirm. Sabi niya, Tapos na kagad. kasi pagka lumabaw ka, Yari ka. Sabi niya, bakla ka naman talaga eh. Bakla, may sira yung laro mo. So ang gawin ko nila,
accept. Maganda, di ba? So simula no, nung buong career ko, hindi niya na ako inasal. Kasi sa tuwing asalin niya ako, correct ka doon. Yes, coach, totoo. Yes. Okay, so KG Boy, yan sa KG Boy. Nawawala, okay. Hindi, si Pink Chris, marami to. Tsaka si Billy. Uli si Billy. Oy, kwentong yang yaw. Kasi sabi mo, haters coach. Sobrang ano yan. Sobrang ano. From Air 21, Air 21, nalipat ako ng Pure Foods. Tapos first season ko sa Pure Foods, pumasok kami agad ng finals. Si Coach Yeng kalaban namin. Red Bull. Grabe yun yung pag-insulto niya sa akin yan. Sisigawan ka, mumurahin ka, first ka eh. Strategy nga kasi. Sabi niya yun. So, first year ko, siyempre, parang naano ba sa isip ko yung nawawala yung laro ko dahil sa pangbubuli niya sa akin. Lumalabang ka po. Oo, so talo kami noon, talo kami. The following season ulit, kami ulit nagharap. All Filipino kasi may may import yun, nakalaban namin sila eh. Same thing. Sasabihan ka ng babalo. Sasabihan ka ng tisoy. Napekto ka pag sinabihan kang babalo ka. Tapos si James Yak. James Yaki. James Yaki, panapiprito ka, wala, hindi naman marunong yan. Bakit ka pa naglaro ng basketball? Pagpiprito ka? Pero nung second season namin, di ba, nadala na rin ako. Hindi na ako nagre-react. The more ka nagre-react sa sabi ni Coach Yeng. Tumigil nga agad nung in-accept ko. Tapos, minsan, niluloko ko na lang. Pag na-call ko yung Red Bull dati, di ba? Na-call ko yung Red Bull, hindi tumawag yung referee. Tapos maasar si Coach Yeng. Yan, Coach Yeng, pagalitan mo yung mga referee. Hindi ka tinatawag. Hinahanap mo na. Basta naging ano. Pero yan, si Coach Yeng kasi, kaibigan talaga yung pagsalabas. Bully lang talaga sa dahil trabaho niya yun eh. Pero pag sa labas naman, rinig-rinig ko sa Kaya, sila sama-sama talaga. Hindi niya iwan yung mga player niya. So ikaw, as a Pingris, kung may chance na maging head coach si Coach Yeng, gusto mo yun? Right? Lahat tayo, no? Gusto natin may experience yung ganyan coach. Siya yung coach. tipong coach na lahat ng player niya, binibigyan niya ng kung nga sa'yo star player dapat ako. Kasi ako, first pick first round, third pick ako. Hindi ako nagamit sa F21 eh. Pero siya, pag may bago siyang player, minsan first 5 ginagamit niya, basta iniikot niya. Bigyan niya yung chance may papakita o wala. Siya lang yung coach na ginagamit na ng player sa PB ha. Nagugulat ka. Tayo sa scouting report, nagugulat ako. Nagugulat tayo. Iba yung head coach. Hindi, yung head coach, yung starting 5. Iba-iba lang. Yung third stringer niya minsan, di ba? Bigla. Walang regular starting 5. Wala siyang panapos. Wala main laging first Maganda 5. yung laro mo ng first quarter, second quarter. Ikaw ang tatapos nun hanggang kahit na pinakadulo ka pa or di ka kilala o ano man. Ito, Billy Mamaril. Ito, ang kwentong Yeng-Yaw to for sure. Yeah. Dahil lumalaban to eh. I think if I play for Coach Yeng, siguro half of my work will be done na kasi I spent half the time cursing at the referee eh. So at least hindi ko nagagawin yan. Pero ito wala pa nasasabi yung iba. Kung kaya nagawa niyo na ba to na ang kalaban niyo, team ni Coach Yeng, tapos alam niyo may nagawang mali yung player niya. So sasabihin mo, sasak out mo yung player niya, lagot ka. Yeah, Patay ka. Bumax out ka ha, kung hindi lagot ka. So yun ang yung reverse psychology ko yung mga player ni Coach Yeng kasi alam ko they're may konting feared na magkamali. Pero as far as Coach Yeng naman, I think he's a great coach. I played under him for a few games and okay naman. At sabi niya nga sa akin nun, huwag ko daw kalabawin masyado yung players. What? Coach Yeng. Kalabawin? Coach Yeng, hindi lang kayo magsalita. Ewan ko kung bakit. KG Boy. Wala ka pa? Wala kang kwentang? Hindi, meron kasi one day. Wala kang kwentang? Ayaw magsalita, Coach Yeng. Hindi, one day ko lang siya nakasama kasi nung
Yung ano sa Burger King. Masama loob sa'yo, Coach Yeng. O, kamusta ang pagkasama nyo ng one day? Na-treat ako sa Pure Food. So, ayun. Kamusta nga yung one day nyo pagsasama? Mga naririnig ba? Okay naman. Yung ano, sinasabi sa ano mo, shoot mo lang dyan. So, Hindi sa laro pala, namura ako nun. Sabi ko nun. Alaman. Oh, PI mo, shoot ka na shoot. may ganun. Salamat ang tayo. So, there you go. Leroy mo, katitrade ko lang, itong LTEX, magkalaban kami ng Sky. O Sky ngayon yung ano, na Red Bull. Katitrade ko lang jump shot ako ngayon. Bantay si Sky. Okay daw ako. Pag merienda, ang Trofam, laging magkasama. Labis ko, ang sarap ng feeling mo. Tablay. Ang sabi niyang ganyan, baliktad. Ang sabi niyang ganyan. Good defense, Sky. Cyrus, good defense. Wala naman shooting yan. Sabi sa'yo? Ano akin? First miss ko, boom, right away. Lapit ako sa kanya. Sumablay lang ako. Sabi ko, kaya titira ulit ako mamaya. Kahit kalaban ko. Oo, kalaban ko. Timer na kasi alam niya makulit ako eh. So, wala. Trade ko lang ako sa first time na magkalaban kagad kami. Sige, Cyrus, sige! Mamaya mo, hindi naman shooter yan. Ito mo sino ka? Pakita mo kanino ba? Nakita mo kung sino kayo, nagpakita na. Nagpakita na. KG Boy, nagpakita. Mga ka-amazing, abangan nyo po. Ngayon, ito yung Coach Yeng Yao na content namin dahil lahat kami fan na fan kay Coach Yeng dahil iba yung style niya sa lahat ng tama, di ba? Iba yung mga coach na na-experience namin pero si Coach Yeng, unique. Nag-iisa siya sa buong PBA na mga coaches. And syempre, minsan maganda yung uniqueness sa isang coach, di ba? Na-appreciate natin. Yeah. Diyan siya si Coach Bren, yun. Hindi lang siya coach as a coach sa loob ng sa court, pati outside basketball court. Coach yung Tatay pa din niya ng mga sa pamilya, sa buhay mo, negosyo. Lahat yan. Pag may mga, di ba, pag may mga coach, medyo short po ako ganito. Walang dalawang salita yan. Bibigyan ng pera. Coach, may problema ako sa... May kaso ka. Ayan, may kaso ka. Si Matias, may kaso. Ikukulong na dapat. May game kami nun eh. Kukulong. Protected niya. Protect niya yung mga players niya. Protektado ka talaga sa kanya. May makifeel mo na... Kaya ma-appreciate mo yung kanyang coach kasi pagka kailangan mo siya, andyan siya. Kaya, maglaban ka niya. At maglalaro ka talaga para sa kanya. Kaya Coach Yeng, you are? Coach Yeng. Pwede maging head coach ng PBA Moto Club yan. Ha? Okay na hindi tayo namumura eh. Okay na hindi tayo namumura. Wala pa kami head coach. Ay, 6-0. Bili mo pa rin, 6-0. Hindi pa pala namin kailangan. Pag natalo na kami, saka namin hindi Moto. Hindi pa po natatalo yung Billy Mamarel ng 6-0 pa ang ano niya, ang record. So, tapos yung mga nagtatanong ko sa next content po na ang pinali, yung ambush interview kay Miller. Grabe ka naman. Dahil full force kami dyan. Wala naman. Pinaka-importanting ambush interview ng PBA Moto Club. Loko. Alright? Lahat tayo may question. Oo, lahat tayo may question kay Miller. Jay, Ito naman ang, kung may Yeng boss mo. Tama na. O, ikaw na. Amazing. 1, 2, 3. Gusto ng mga tao, ikaw na daw mag-handle ng YouTube na. Ano explanation ng cup mo? Yung A. Ano daw yung sabihin ng A? Amazing. Alright, so there you go. Nag-enjoy pa kayo? Pakita mo yung mga sa atin. Set natin. Palakpakan tayo, palakpakan. Brilliance Financial Solution. May dalawa po pala tayong sponsor na nandito. Uy! Apo, 2 main sponsors po, Brilliance at saka yung East Coast Garage po. East Coast Garage! Nasaan? Yun! Nalik! Hi boy! Sir, thank you po. Are you gonna join the Francis later, the basketball camp? Alright. Yeah. Don't worry. He's gonna talk French. Sample. Budjun? Papum! Yes, sir. Yes, sir. ¿Cómo saba?
Manila? Tama. Bro, pinoprosa ng mga restaurants. Uy, Rick, one word kada isa, dapat may paliwanag. Next content natin dapat daw may matutunan tayong fresh word na i-explain natin. Para yung mga nanonood sa atin, matuto din maging friend. Alright, so next content na, mahaba na yan. Okay na yan. Coach Yeng, you are. Coach Yeng, sabay-sabay tayo. Coach Yeng, you are amazing! Well, close kami, para di ako napapagalitan. So, nung pauwi ako, ating semi-final to kalaban namin Pure Foods. Si Jimwell, parati kami nagkukulitan sa practice. So that time, Jimwell, po siyang ito. Tinukulit ako parati, so before the game, di ba, walkthroughs lang. So 50% lang, medyo walkthrough yung play ng kalabang, defense ka ng play ng kalabang. Di ko check, parati nakagento lang yan. Check. So, Jimwell, so biglang 100% din-drive-on ako. Tapos tumatawa, ha? Ako, tantado, huwag ka magulo. Mabayari ako ni Coach Jake, isa. Pangalawa, akala ko hindi nakatingin si Coach Jake, nakaganon pa rin. Pag-layup, Willie, didepensa ka ba o hindi? Nakatingin, tarantado, magagalit na, huwag ka na ako. Pangatlo ulit, boom, dumrive. Same play, ha? Kung baka nirerun mo, first play pa lang, pick and roll po si Jimwell, 100%. Pang-apat, so biglang pumutok si Coach Jake. Willie! Shit! Talagang nagkakagan yung related, oh. Tapos nasa... Piccolo, nag-violate yung mukha. Oo, gano'n, oh. Nag-super science si Coach Jeng. Oo. Ang malapit ito, nasa ultra kami lang nagpa-practice. So may echo yung ni Coach Jeng. Oh, shit, Willie! Get out! Get out of here! Di ko, my fault ko, hindi ako si Jimwell. So yung mga coaches ngayon, lumabas ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na, hindi ako umuwi. Tayo ko sa ilalim, sa dugout ng ultra. Tapos nilang practice, lapit ka ako kay Coach Jeng. Sabi ko, Coach Jeng, hindi ko kasulala ng coach, si Coach Jimwell, utos ka agad na ano. Puro ka kasi katarantaduhan. Di ko, si Jimwell ka ako. So yun, kahit after na magalit siya, okay pa rin kayo. So parang dadala, pag may mali ka, malalaman mo may mali ka. Pero after, hindi naman personal. So I'd rather take that kind of coach than yung cooking na coach. Yun yung kwento Coach Jeng ko. So, si Coach Yeng, highly recommendable na. Naman, tanungin mo yung mga players kung sino ang favorite coach nila, kahit sila napapagalitan, number 1 pa rin si Coach Jeng. Okay. So, kwentong Yeng Yao ng Willie Miller. Agree ba kayo? Agree? Agree. Kwento ko yun, wala kayong pakialam dun. Gumawa kayo ng kwento nyo. Okay. Kaya hindi nyo kaya mag-agree. JJ Hector Brand. Hindi ka role model, really. Yeng Yao. Walang kwentong Yeng Yao? Walang sinabi sa'yo ng kalabang kayo? Or... Wala na. Malamang to kasi parati nakapokus sa game to. Hindi niya na masyado napapansin kasi to hype naman parati. Kahit na si Coach Jeng magaling mag-side-wire, so nag-distract ng players o pinapagalitan niya. Kabilang team. Pero ito, yung attitude nila ni Mark, hindi ito nakaganon sa coach. So, gaganon ito, tapos sa laro ulit nagkaganon. So, hype parate. Hindi na nakapansin yan. So, hindi? Wala nga? Hindi na naman kasi wala, nakafocus. Pero yung style ni Coach Yeng gusto ko. Gusto mo yung lahat na walang star sa kanya. Kahit sino, mabibigyan ng playing time. Bigla ka yung wala siyang, yung starting 5 talaga. Alam mo yun? Pag maganda practice mo, yan gagamitin. Bigla kang bubunutin. So everyone has to be ready at all times. Alright. So ang Gako, meron to, for sure. Kwentong Yeng Yao ng Gako Natics. Ang sa akin lang, pasalamat kayo, hindi ako na-handle ni Coach Jeng. Bakit? Mr. Pera, dapat ako ngayon. Totoo. Gagamitin ako. Lahat ginagamit nun, di ba? Di ba? Pasalamat na lang kayo. Eh, di ako dapat ang star player dito. Yung mga ano lang kayo dito. Hindi dapat si Pingris yung star player, ikaw dapat? Oo, kung na-handle ako ni Coach Jeng, sayang. Kung may message ka kay Coach Yeng, kasi nanonood, alam mo nanonood si Coach Yeng eh.
Ito si Coach Yeng sa atin eh. Coach Yeng may chance pa. Pero sa Pampanga na lang, huwag na sa PBA. Matanda na eh. Kaya pa. Ha? 8 is just a number. Kaya 6-0 Pampanga nga na tayo dito sa Canada, 6-0. Bukas, Sunday 7-0 na. Ba. Lalaro si Ping, lalaro si Ping. Anong kwentong, itong mararaan niya. Kwentong Yeng Yao. Ano yung kay Ronjay yung kwento mo kanina? Dami namin kasi. Hindi, kay Ronjay saka kay Polly nakakatawa eh. Kaya kasi naalala ko nung kay Ron J. Alam mo naman si Ron J, Kobe Bryant talaga yan eh. Kobe Bryant yan. Daming special book dito. Ronjay Benape. Ron J Benape, talagang crossover yung mga pick, tapos biglang yung mga ganong klase ng ikot. So ngayon, may one time, pinasok siya, siguro mga dying seconds ng first half. Ina-spray down kami, malamig na malamig, biglang mga ganyan. Pag ganun yung, pag crossover niya, nawala yung bola. Nag-special timeout. Special timeout to, alam ng mga player ng ano yan, ni Coach Yeng, special timeout. Sabi ni Coach Yeng, pwede ba mag-break? Pwede! PA na! Puro ka dribble, nakaganyan si Coach Yeng, pare nakaganyan. Dribble ka ng dribble! Mr. Dribble! Galit na galit siya. Siguro so, sa lahat kami, nakaganyan eh. Ang aiksi ng kamay mo, dribble ka ng dribble. Yun, tawa kami ng tawa. Sa akin naman, yung special moment ko kay Coach Yeng, free throw. Ang ganda ng laro ko doon, nawala yung kumpiyansa ko talaga. Nawala yung kumpiyansa ko kasi pag free throw ko, sablay, dalawa. Eh di, inano niya na ako, inarningan. Huy! Gagano. Huy! Yun na, puta, narinig ko na. Tumayo na yung balahibo ko eh. Alam mo yun, ganyan eh. Puta, pag free throw ko, kapos. Dalawang kapos. Alam ko na, sabi ko, patay ako rito sa dugout. Yun, pagdating sa dugout, nakatingin lang sa akin, tagal, siguro mga 3 minutong nakatingin sa akin. Ganyan ang style yan eh, ganyan ang style yan eh. Ganyan yung style yan eh. Gumano sa akin, tingin ang tagal, mga 3 minuto. Sabi ko, Ryan, yung free throw mo, mas magaling pa ako sa'yo. Ano? Mas magaling ako sa'yo. Pag tumira ka, ano pa siya eh. Ganito ka tumira eh. Sabi sa akin, ang tigas na! Ang tigas ng kamay mo eh, parang manok! Coach ka lang eh. Paglaga ka ng tubig, ibabad mo yung kamay niya. Ganun. Paglaga. Yun yung kwentong Yeng Yao. Pero sa buong career ko sa PBA, siguro si Coach Yeng yung yung team namin ng Rain or Shine, na hinandle ni Coach Yeng, yung pinakang highlight ng career ko. Kaya salute to Coach Yeng. Gusto ko marinig yung kay Polly. Ha? Kay Polly ba? Yung kay Polly. Pero kay Polly naman. Ganda yun. Championship, kalaban namin Token Tex. Ganda ng laro namin lahat. Si Paul parang wala sa hulog maglaro, parang tinatamad. Talo kami noon, game 2. Sabi ni Coach Yeng, Paul, simula pa lang ng game. Alam ko talo na. Talo na tayo, simula pa lang, di pa naglalaro. Tatak kami, ba't kaya? Eh paglakad mo pa lang, pagpasok mo pa lang ng dagat. Si Coach Yeng, pag tumayo yun talagang test out yan, no? Kasi nakaganyan lagi. Nakaganyan siya. Pagpasok pa lang ng dagat, nakababa yung balikat mo. Hindi ka maglakad eh. Bakit balikat mo, talo na tayo. Ganun naman talaga posture niya eh. Hindi kasi talaga nakaganon si Coach Yeng, naglalakad eh. Bakit ang balikat mo, talo na. Sana man lang sinabihan mo kami lahat para lang tayo masaya. Marami pa eh, marami pang kwentong ano. Marami na, pero iba naman ang chance. Sa susunod yung iba, susunod. O ikaw. Sino mo na rin ko? Si Cyrus. Oh, Cyrus. Cyrus. Ito, baby ni Yeng Yao to. Lapit mo, basa, lapit mo. Kinarito. Kwentong Yeng Yao. Hindi, yung sa Coneta na lang na. Pwede, isa ko neto tayo. Mukhang Hindi kasi matindi eh. Yung first half pa lang, turnover ako, 4. Apat na sunod-sunod. Eh, ang problema, pag nung mga teammate ko pumasok, nagtuturnover din. Siguro mga 15 kami noon, first half. 15 turnovers. Galit na galit. Dating sa dugout, sabi niya, Cyrus, pag nag-turnover ka pa sa kanap, papauwiin kita. Sa akin, galit na galit, basta namumula. Sigaw pa siya, sinong leader nyo dito ako? CI nyo. Eh, pag third quarter, start ulit ako. Eh, turnover agad ako. Aray ko.
Hindi naman ako pinauwi, pero sabi niya, umupo ka dun sa dulo. Upo sa dulo. Ang bait eh. Ang problema, yung Ginebra ata kalaban namin nun. Yung fans ng Ginebra, sigaw na sigaw, Baguio, Baguio. Mga ganun ako. Huwag kayo madadali. Ano ba? Sino ba yung mga yun? Mga kamag-anak mo ba yun? Pinabayaran para ipasok eh. Sai, kwento mo yung ano, kasi in the beginning naman nung Baker mo, di ba? Hindi ka naman ginagamit nun, di ba? Oo. So, paano ko naging Saros Baguio nung ano? Yun naman yun naman ang style kasi ni Coach, yung maganda sa kanya, walang star player kasi. Kasi parang kalahati na ako hindi naglalaro. Oo. Tsaka ano, binibigyan niya talaga yung chance yung mga rookies. Parang ang sa kanya, ba't pa magpapadrop sa PBA kung hindi mo naman bibigyan ng chance? So, paano mo ako yun? Hindi, siyempre, nag-ano ako. Step by step, work hard. Oo, practice ako. Kasi nasabi ko sa Coach Yang na ano, motivation or... Wala naman, ma-motivate ka pa sa mura lang. Isang motivation, sa mura lang sa'yo, hyper ka na kagad eh. Manhid na nga. Tsaka Manhid na tayo sa mura. Tsaka si Coach Yang, siya lang yung kilala ko sa PBA na ano, yung prangka. Walang cooking. Walang cooking. Pag nagsalita yun, yun na yun. Paprangkahin ka. Tsaka hindi naman personal. Yes. Kaya sama ng laro mo ngayong game na to. Next game, first 5 ka. Magugulat ka ba? Oo. Next game, masama na naman laro mo, first 5 ka na naman. Papabawiin ka eh. Next game, masama na naman laro mo, na-trade ka na. Sigurado yan. Hindi pwedeng sunod-sunod. Hindi ka para sa kanya. Diba? Ay, nagpang. Yang Yao story. Wala sinabi sa'yo, walang... Galitin mo, walang kwento. Kay Coach Shane kasi nung na bagong team yun eh, yung Burger King. Isang araw lang ako nag-practice with other Coach Shane. Pero nakagano lang siya the whole time. Tapos the next day na-trade na ako sa Ginebra. Wala na kagad. So sayang hindi ko naging coach ni Coach Shane. Pero ang huling pagkikita namin ni Coach Shane, yung rally ni Ma'am Lenny. Andun siya. So, napaka approachable. Hindi mo kalahin na ganun siya off the court. So yung mga stories na narinig ko kay Coach Shane, kung gaano siya ka feisty sa loob ng court, complete opposite. Yeah, pagka sa wala. Pero na-curious na ako dun sa kinukwento sa akin ng best friend ko si Doug, na may game yata na may prize sa ulo. Meron. Tama ba? So na-curious na ako. Hindi ko alam yung story nun eh. May time kasi, kalaban namin Powerade, si Doug Draper, alam mo naman, boy kaldag yan eh. Diba? So ang ginawa niya, galit na galit, lahat kami pinagtititira ni Doug. Ngayon, sabi ni Coach, sino pagpadulusan uso niya ni Doug Kramer, may 100,000. Sagot ko pa. Eh di lahat ngayon, hinasa yung mga siko. Lahat. Galit na galit. So, pero hindi naman nangyari, hindi naman si Doug, pero... Ang gusto lang ni Coach Yang naman parati is lalaban yung mga players. Gawa niya ng paraan. Oo. Eh, tinitira tayo, anong gagawin niyo? Magbibigay lang ba natin ng ganun-ganun? Oo, tumigas kayo, tumira din kayo. Hindi naman niya ibig sabihin saktan or anything. Kung parang... Pero si Doug, gusto niya sa Coach. Yeah. May dinner daw sila, family team dinner, kahit si Coach Yang, talagang sa mga anak niya. Pero si Coach Yang, grabe si Coach Yang, grabe. Sa akin, may Coach Yang Yao story. Speaking of Burger King, new team yun, di ba? Kumain ka na ng Burger King? Rookie year ko. Pasok ako, siya ang head coach sa kalaban, Burger King versus Pure Foods. Rookie year ko. Siyempre, yan, kami nila team. So, laro. Alam na malandi ka eh. Napadikit ako ng konti sa bench nila. Tahimik. Tumahimik yung ball. Sumigaw. My Robber! Tingin. Sino yun? Eh, hindi ko pa kasi masyadong kilala si Coach Yang kasi bago rookie pa lang ako. Pagtingin ko, lagay sa akin, bakla ka! Sabi sa akin gano'n. Hindi ang ginawa ko, sabi ko sa kanya. So ngayon, tumigil na siya kasi parang gumanyan lang siya. Oo nga, accepted. Oo, confirm. Sabi niya, tapos na kagad. Kasi pagka lumabaw ka, Yari ka. Sabi niya, bakla ka naman talaga eh. Wala bakla, may sira yung laro mo. So ang gawin ko na lang,
accept. Maganda, di ba? So simula no, nung buong career ko, hindi niya na ako inasar. Kasi sa tuwing asarin niya ako, correct ka doon. Yes, coach, totoo. Okay, so KG boy, asan si KG boy? Nawawala, okay. Hindi, si Pink Chris, marami to. Tsaka si Billy. Uli si Billy. Oy, kwentong yang-yaw. Kasi sinabi mo, haters coach. Sobrang ano yan. Sobrang ano. From Air 21, nalipat ako ng Pure Foods. Tapos first season ko sa Pure Foods, pumasok kami agad ng finals. Si Coach Shane kalaban namin. Red Bull. Grabe yun yung pag-insulto niya sa akin niya. Sisigawan ka, mumurahin ka, first ka eh. Strategy nga kasi. Grabe niya yun. So, first year ko siyempre, parang naano ba sa isip ko yung nawawala yung laro ko dahil sa pangbubuli niya sa akin. Lumalabang ka po. Oo, so talo kami noon, talo kami. The following season ulit, kami ulit nagharap. All Filipino kasi may may import yun. Nakalaban namin sila eh. Same thing. Sasabihan ka ng babalo. Sasabihan ka tisoy. Napekto ka pag sinabihan kang babalo ka. Tapos si James Yak. James Yaki. James Yaki, pagpiprito ka, wala, hindi naman marunong yan. Bakit ka pa naglaro ng basketball? Pagpiprito ka? Pero nung second season namin, di ba, nadala na rin ako. Hindi na ako nagre-react. The more ka nagre-react sa sabi ni Coach Sheng. Tumigil nga agad nung in-accept ko. Tapos, minsan, niluloko ko na lang. Pag na-call ko yung Red Bull dati, di ba? Na-call ko yung Red Bull, hindi tumawag yung referee. Tapos maasar si Coach Sheng. Yan, Coach Sheng, pagalitan mo yung mga referee. Hindi ka tinatawag. Ginala ko na. Basta naging ano. Pero si Coach Sheng kasi, kaibigan talaga yung pagsalabas. Bully lang talaga sa dahil trabaho niya yun eh. Pero pag sa labas naman, rinig-rinig ko sa Kaya, sila sama-sama talaga. Hindi niya iwan yung mga player niya. So ikaw, as a Pringles, kung may chance na maging head coach si Coach Yeng, gusto mo yun? Right? Lahat tayo, no? Gusto natin may experience yung ganyan coach. Siya yung tipong coach na lahat ng player niya, binibigyan niya ng player dapat ako. Kasi ako, first round, third pick ako. Hindi ako nagamit sa F21 eh. Pero siya, pag may bago siyang player, minsan first 5 ginagamit niya, basta iniikot niya. Bigyan niya yung chance may papakita o wala. Siya lang yung coach na ginagamit lahat ng player sa PB ha. Nagugulat ka. Tayo sa scouting report, nagugulat ako. Nagugulat tayo. Iba yung head coach. Hindi, yung head coach, yung starting 5. Iba-iba lang. Yung third stringer niya, minsan, di ba? Bigla. Walang regular starting 5. Wala siyang panapos na lima. Ang main laging Pag first maganda five. yung laro mo ng first quarter, second quarter, ikaw ang tatapos nun hanggang kahit na pinakadulo ka pa or di ka kilala o ano man. Ito, Billy Mamaril. Ito, ang kwentong yang-yaw to for sure. Yeah. Dahil lumalaban to eh. I think if I play for Coach Yeng, siguro half of my work will be done na kasi I spent half the time cursing at the referee so at least hindi ko nagagawin yan. Pero ito wala pa nasasabi yung iba. Kung kaya nagawa niyo na ba to na ang kalaban niyo, team ni Coach Yeng, tapos alam niyo may nagawang mali yung player niya. So sasabihin mo, sasack out mo yung player niya, lagot ka. Yeah. Patay ka. Bumax out ka ha. Kung hindi, lagot ka. So yun ang reverse psychology ko yung mga player ni Coach Yeng kasi alam ko they're may konting feared na magkamali. Pero as far as Coach Yeng naman, I think he's a great coach. I played under him for a few games and okay naman. At sabi niya nga sa akin nun, huwag ko daw kalabawin masyado yung players. Coach Yeng. Kalabawin? So, Coach Yeng, hindi lang kayo magsalita. Ewan ko kung bakit. KJ Boy. Wala ka pa? Wala kang kwentang? Hindi, meron kasi one day. Wala kang kwentang? Ayaw magsalita, Coach Yeng. Hindi, one day ko lang siya nakasama kasi nung
nag-iwan sa Burger King. Masama loob sa'yo, Coach Yeng. O, kamusta ang pagkasama nyo ng one day? Na-trade ako sa Pure Food. So, ayun. Kamusta nga yung one day yung pagsasama? Mga naririnig ba? Okay naman. Yung ano, sinasabi sa akin, ano mo, shoot mo lang dyan. So, Hindi sa laro pala, namura ako nun. Sabi ko nun. Alaman. PI. PI mo, shoot ka na shoot. may ganun. So, there you go. Diroy mo, katitrade ko lang, talk and text, magkalabang kami ng Sky. O Sky ngayon yung ano, na Red Bull. Katitrade ko lang jump shot ako ngayon. Bantay si Sky. Fade away ako. Pag merienda, ang Trofam, laging magkasama. Labis ko, ang sarap ng feeling mo. Tablay. Ang sabi niyang ganyan, baliktad. Ang sabi niyang ganyan. Good defense, Sky. Cyrus, good defense. Wala naman shooting yan. Sabi sa'yo? Ano akin? First miss ko, boom, fade away. Lapit ako sa kanya. Sumablay lang ako. Sabi ko, kaya titira ulit ako mamaya. Kahit kalabang ko. Oo, kalabang ko. Timer lang kasi alam niya makulit ako eh. So, wala. Trade ko lang ako sa first time na magkalabang agad kami. Sige, Cyrus, sige! Mamaya mo, hindi naman shooter yan. Nakashooting mo sino ka? Pakita mo kanina ba? Nakita mo kung sino ngayon, nagpakita na. Nagpakita na. KG Boy, nagpakita. Mga ka-amazing, abangan nyo po. Ngayon, ito yung Coach Yeng Yaw na content namin dahil lahat kami fan na fan kay Coach Yeng dahil iba yung style niya sa lahat. Tama, di ba? Iba yung mga coach na na-experience namin pero si Coach Yeng, unique. Nag-iisa siya sa buong PBA na mga coaches. And syempre, minsan maganda yung uniqueness sa isang coach, di ba? Na-appreciate natin. Yeah. Diyan siya kasi Coach Bren, yun. Hindi lang siya coach as a coach sa loob ng sa court, pati outside basketball court. Coach yung Tatay tatay ko ko. din niya ng mga sa pamilya, sa buhay mo, negosyo. Lahat yan, pag may mga, di ba, pag may mga coach, medyo short mo, ganito. Walang dalawang salita yan. Bibigyan ng pera. Coach, may problema ako sa may kaso ka. Ayan, may kaso. Kaya si Matias, may kaso. Ikukulong na dapat. May game kami nun eh. Kukulong. Protected niya. Protect niya yung mga players niya. Protektado ka talaga sa kanya. May makifeel mo na. Kaya ma-appreciate mo yung kanyang coach kasi pagka kailangan mo siya, andyan siya. Kaya, maglabang ka niya. At maglalaro ka talaga para sa kanya. Kaya Coach Yeng, you are? Coach Yeng. Pwede maging head coach ng PBA Moto Club yan. Ha? Okay na hindi tayo namumura eh. Okay lang hindi tayo namumura. Wala pa kami head coach. Ay, 6-0. Dilima pa rin, 6-0. Hindi pa pala namin kailangan. Pag natalo na kami, saka namin hindi Moto. Di pa po natatalo yung Billy Mamarel ng 6-0 pa ano niya, ang record. So, tapos yung mga nagtatanong ko sa next content po na ang pinali yung ambush interview kay Miller. Grabe ka naman. Dahil full force kami dyan. Wala naman. Pinaka-importanting ambush interview ng PBA Moto Club. Loko. Alright? Lahat tayo may question. Oo, lahat tayo may question kay Miller. Jay, Ito naman ang, kung may yaw. boss mo. Tama na. Ikaw. Amazing. 1, 2, 3. Gusto ng mga tao, ikaw na daw mag-handle ng YouTube na. Ano explanation ng cup mo? Yung A. Ano daw yung sabihin ng A? Amazing. Alright, so there you go. Nag-enjoy ba kayo? Pakita mo yung mga sa atin. Set natin. Palakpakan tayo, palakpakan. Brilliance Financial Solution. May dalawa po pala tayong sponsor na nandito. Uy! Apo, 2 main sponsors po, Brilliance at saka yung East Coast Garage po. East Coast Garage! Nasaan? Yun! Nalik! Hi boy! Sir, thank you po. Are you gonna join the Francis later, the basketball camp? Alright. Yeah. Don't worry. You're gonna talk French. Sample. Budjun! Jordan. Papum! Yes, sir. Yes, sir. ¿Cómo saba?
Manil? Tama. Bro, pinoprosa ng mga restaurants. Wait, one word kada isa, dapat may paliwanag. Next content natin dapat daw may matutunan tayong fresh word na i-explain natin. Para yung mga nanonood sa atin, matuto din maging friend. Alright, so next content na, mahaba na yan. Okay na yan. Coaching, you are. Okay,